Good morning. Dami kasi nagko-comment, ano ba ginawa ko? Ba't ako pumayat? May iniinom ba ako or ginagawa? Sana sasabihin ko na. Alam nyo, 13 years old na si Aliana, yung anak ko. So right after ko mga anak, alam naman natin mga babae, di ba? Tumataba talaga tayo. Mostly, yung mga kababaihan. From that day, nako, hindi na talaga bumaba yung aking weight. Napakaliit kong tao. Dumating ako sa point na 59.4 kilos o 59.7 kilos. Almost 60 kilos ako. Sobrang bigat. Tapos, minsan, ang pinaka mababa ko talaga during my journey, nasa 56 kilo. Yun ang pinaka mababa. At yun ang gusto ko dapat na i-maintain. According sa BMI ko, yung, kumbaga, ratio ng height, tsaka ng weight, dapat nasa from 47 kilo lang dapat ako to 52 kilo. Lahat ginawa ko na, nag-exercise ako daily, nag-walking ako. Hindi ako pumunta sa gym, siguro mga 1 month lang in 13 years. Pumayat naman talaga ako. Tapos, pumayat ako meaning, yun nga, nag-57 ako, 58 ako, kilo. Ayun, tapos, okay na, shortcut na. Kaya na ako naging 50 kilos ngayon kasi it took me so many years to have discipline. Discipline talaga yung pinaka-importante, guys. Walang iniinom. Exercise, masasabi ko na active ako as a mom, nag-work ako daily. Siyempre, nagbablog ako. Lakad, akit baba sa bahay, 3rd floor. Asan talaga ngayon lang ko ganito nag-shred ng weight. Kasi talagang nag-decide talaga ako. Sabi ko, ayoko na talaga. Ayoko na. Parang sawang-sawa na talaga ako. Ang hirap-hirap magpigil ng food, especially chocolate lover ako. At especially tayo mga babae, di ba? Kapag magkakaroon na tayo ng regla, yung mood natin, tapos lagi tayo nagka-crave sa food, tapos especially sa sweets, mga 2 weeks before tayo magkaroon, ayan, nagka-crave tayo sa mga sweets. Ang hirap, di ba? So, disiplina talaga yung pinaka-importante. Maraming tubig, at saka supplements, kasi nag-iba-iba ako ng supplements eh. Pero yung tinatake ko talaga hanggang ngayon, yung nandito na ako sa Pilipinas, kasi 1 year na ako dito sa Pilipinas. Probiotic for woman. Ilan ba yun? 10 billion? 10 billion yung tinatake ko daily in the morning. Meron pa akong iniinom dito. Supplements lang. Ano ba yung iniinom ko? Tinatamad ako bumangon. O kaya hindi kumain naman. I mean, ako kasi, it took me so many years. 13 years ako nag-diet. Talagang up and down. At kung magsisimula kayo mag-diet, especially sa mga overweight, like, isulat nyo yung mga kinakain yung food within the day for 1 week. Tapos, basta isulat nyo lang para may visual din kayo. Kasi kapag ini-imagine natin or tinatandaan lang natin sa isip natin, hindi talaga natin yan madedetect kung ano yung mga kinakain natin. Basta kahit snacks pa yan, breakfast, lunch, dinner, isulat nyo anong oras. Tapos yung snacks nyo, anong oras, tsaka ano yung kinain ninyo. Tapos, kapag na-pinpoint nyo na, ang ginawa ko kasi, tanggalin nyo yung pagkain sa gabi. Like, especially sa overweight. Sa mga overweight, okay, before sleep, 11 PM kayo nag-i-sleep. Tanggalin nyo yung pagkain nyo o yung snacks ninyo ng between after dinner. Okay, yun ang super nakakataba talaga yung mga gabi, mga 6 PM pababa. Grabe siya. Parang ang bagal-bagal na especially ako kasi wala akong gallbladder. So, nahihirapan na mag-work yung tiyan ko sa gabi talaga. Okay, sa akin na yung katawan ko. Iba-iba kasi yung katawan. Pero yun ang pinaka-the best talaga. I-cut nyo yung food nyo muna. Pinaka-basic. Huwag nyo biglain yung katawan ninyo. Tatanggalin yung buong pagkain after 6 PM. No. Gradually. I-cut nyo yung mga food nyo after nyo mag-dinner. Okay. Kung ano man yun, hindi ko alam. Next. For 1 week. 1 week nyo yung gagawin. Kaya, gradually. Next, tanggalin nyo na yung dinner nyo. Then, yung pagtanggalin ng dinner ninyo, maglagay naman kayo doon ng snacks para hindi naman kayo talagang nagugutom kasi alam ko yan eh, alam ko yung mga cravings yan eh. So tatanggalin niyo na yung dinner, wala rin kayong midnight snacks, pero pupunan niyo siya ng kahit light snacks like for example mga crackers, mga wheat made crackers, no sugar, no sweets na. Tapos after that, pupunan niyo din yun ng maraming tubig, pero huwag na kayo iinom ng maraming tubig sa gabi, iihi kayo na iihi katulad ko. Tapos i-check niyo yung katawan niyo kung ano yung respond, especially sa mga edad natin, di ba? Dapat mas stronger tayo sa mga pag-say no sa mga cravings natin. Kaya it took me so many years kasi yung nag-edad na ako, doon ko lang talaga na nag-say no sa mga pagkain. Doon mahirap. Tsaka ayun, bawas-bawas ko yun talaga yung food. IF, iwas food. So 2 weeks yun ang tira-try, di ba?
Yung una, sinabi ko, bawasan yung mga snacks nyo sa gabi. On the second week, tanggalin nyo na yung dinner ninyo, pero dagdagan nyo ng isang snacks at tubig. Next step, kailangan nyo na talaga na i-maintain yun. I-maintain nyo na siya na to the point na yun na talaga yung ginagawa nyo daily. Lifestyle na to. Lifestyle na. Kasi, ganito yung mga mentality natin eh. Pag sinabing diet, particular time lang gagawin. Like, pag-diet kayo ng 1 week or 2 weeks, kapag nakita nyo nabawasan na kayo ng half kilo, wala na, balik na naman sa dati. Kasi ganun din ako. Ganun din talaga ako. So, lifestyle na to. Okay, so lifestyle na. Kakayanin natin to. Ako di pa rin ako tapos mag-diet. Talagang isa sa buhay na natin, yung mga ginagawa natin. Hindi na tayo kailangan bumalik na para tayong bata na kailangan tayong kumain ng whatever we want. Kahit anong oras, kailangan natin yung kainin, no na talaga. Mag-decide kayo kung talagang gusto nyo nung talagang mag-diet. So, kung gusto nyo mag-diet, meaning lifestyle na yun, meaning ang diet, hindi lang yan seasonal. Hindi lang yan seasonal o hindi lang sa maisipan na mag-diet. Forever na yan. Okay na. Tapos, next step, yung pinakain yung breakfast, lunch, tapos yung snacks, like mag-snacks kayo ng mga 3 o'clock, 4 p.m. Ngayon, babawasan nyo na yun ng amount. Hindi na pa pwede yung bulto-bultong kanin, may extra rice pa. Ako kasi, kapag kumakain na, hindi ko na alam kung bakit ako dumating sa point na yung rice ko is 1/4 cup rice na lang. Dati kasi, sabi na ni, sino yung doktor na napapanood ko sa Facebook? Anyway, 1 cup of rice. Dapat pala, hindi ganun. Dapat half cup of rice, ulam, gulay, tapos fruits. Yung ano ba yung malalakas na fruits na madali kayo mabusog. Mga ganun. Pero mas maganda yung mga fruits na hindi masyadong matatamis. Saba. Saging na saba. So, good luck sa diet natin. Again, ang diet hindi seasonal, hindi lang maisipan. Tapos kapag na doon na kayo sa point na sa 4th step na yun nga, nagbawas na kayo ng amount sa almusal, lunch, sa snacks ninyo. Ayun na, yun. Tignan nyo, maglulus kayo ng mga 4 kilo within, mga 3 years. 3 years is good na yun kasi huwag kayo magda-diet ng biglaan. Tapos biglaan, maglulus kayo ng weight. Bigla nyo rin one day, magugulat kayo, doble pa yung weight ng magaging ninyo. Kasi nagka-crash diet kayo. Hindi maganda yung crash diet. Yung maisipin nyo talagang mag-diet for example, summer, ganon. Mahirap siya, talaga. Ako talaga, maganda yung slowly kayo na nag-shred ng weight. Tapos, kasi mas maganda yun. Bakit? Mas madali siyang i-maintain. Good luck sa diet. Habol, hindi tayo nag-diet para magpa-sexy na. Nag-diet tayo para sa health na.